Agad na kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Chinese Major General Xu Yu na sinisira umano ng Pilipinas ang kapayapaan sa rehiyon dahil sa pagkonsidera sa ibang partido at inililihis ang tunay na konsepto ng ASEAN Centrality. Sa pagsagot ni Pangulong Marcos sa tanong ng Chinese military official sa Shangri-La Dialogue, idinipensa ni PBBM ang posisyon ng Pilipinas ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. In the eyes of the international community, some of your Philippines' behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the. I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. Ayon kay Pangulong Marcos, naninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng konsepto ng ASEAN Centrality. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. Binigyan din rin ni Pangulong Marcos na ang usapin ng kapayapaan sa South China Sea ay issue ng buong mundo. When we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Sa arrival speech naman ni Pangulong Marcos matapos ang kanyang official visit sa Brunei at Singapore, tiniyak niya sa mga Pilipino na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa riyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.